Okay, guys, meron na naman tayong isi-service dito na Whirlpool, no? Automatic washing machine. Ayan, inoon natin lumabas kaagad guys yung EE, no? Yan, no? EE. Sa Whirlpool naman ito guys, no? Ito yung problema ng EE, error, no? So, ito po ngayon guys ang ating tunghayan kung ano ba talaga ang problema, no, ng EE error at the same time yung EC error, no? Kasi sabi ng customer natin, dalawa daw yung naging error ng kanyang washing machine, no? Meron siyang EE, then meron din siyang EC error, no? So ngayon guys, ang ginawa natin dito, ito siya, no? So ang gagawin natin, checkin natin guys, ang first step na gagawin natin, checkin natin lahat ng wiring connection nito, no? Lahat ng connection, wiring connection, checkin natin kung buo pa ba, no? Kung walang mangat-ngat o walang putol, para malaman natin kung anong problema, no? So kung kayo po ay bagong technician, subaybayan nyo po ito, no? Yung AE error at yung EC error, no? Para pag ma-encounter nyo po ito, magkaroon kayo ng ideas kung paano ito gawin, no? So ayan, so ginawa natin dito guys, tinanggalan natin to yung mga screw dito sa likod, no? Para buksan natin to yung likuran. Ayan. So buksan lang natin to para makita natin yung mga wiring connection. So ayan guys, nandito yung mga wiring connection. So ito guys, dito nakita natin guys, may mga ilang wire dito na nabalatan, no? Nabalatan lang naman guys, pero hindi siya putol, no? Kaya ang sabi ng customer guys, meron daw itong ground pag hinahawakan nila yung body habang naglalaba. Kaya ito guys, so napansin natin yung mga wire dito na balatan, no? So ang gagawin natin, balutan muna natin to, yung mga wiring na nakita natin na nabalatan, no? So babalutan lang natin yan guys, no, yung mga wire na nabalatan para naman mawala na yung pinaka ground, no? So ayan. Ayan. So testerin na rin natin to guys yung inlet valve nya. So good pa guys, no? 4.5 kilo ohms. So good pa yung kanyang inlet valve na check natin. So far guys, ito pa lang yung nakita natin, no? So ayan. Ayusin muna natin tong wiring guys ng yung mga nangangat-ngat guys, no? Ayusin muna natin. Balutan lang natin guys yung mga wiring na yan, no? Baka kasi ito yung nagkukos ng dalawang error, no? So para wala tayong agam-agam guys, ang gagawin natin, balutan muna natin to yung mga wiring connection dito, yung mga nabalatan. Tapos ibalik natin, testingin natin guys, no? So yun muna yung first step na gagawin natin, no? Dahil nakita natin guys yung mga wiring medyo may nabalatan, so nagkakaroon siya ng grounded. So ang gagawin natin, balutin, testingin natin. Ayan guys, testingin natin after natin mabalot, no? Tingnan natin kung magkakaroon pa ba ng error. On, ayan. So wala guys, nandyan pa rin, no? Lumabas pa rin yung EE error, no? So ibig sabihin, may problema talaga, no? So ang next step natin na gagawin guys, no, palitan natin ng water level sensor, no? So meron na kaming na-vlog nito guys, yung EE error, no? So ang naging problema nun is water level sensor, no? Yung unang vlog natin. So ito guys, part 2, no? So tingnan natin kung same problem din, no? Ang problema kung water level sensor din ba yung cause ng AE, no? So ayan, palitan lang natin yan guys, yung pinaka water level sensor. So ito po guys is 2-pin sensor, no? So papalitan natin yan. So yung parts na yan guys, available sa amin kung kailangan nyo, no? Message lang kayo sa amin, available po yung parts na yan sa amin, no? Message lang kayo sa aming Facebook page na Norcher Repair Shop, or sa aming FB page na or sa aming Facebook na Norcher Vlog, no? Ayan. So ito guys, tanggalin lang natin yung socket, no? Palitan natin ito guys ng bago, no? So ito yung second step na ginawa natin dahil may problema pa rin after natin matalian yung mga wiring na nabalatan, no? Ayan. So medyo matigas lang yung socket dito guys, no? Ayan. So nandito tayo ngayon guys sa Muntinlupa, no? Tunasan, Muntinlupa, no? Sa Santo Niño Village, Tunasan, Muntinlupa. Dito tayo nagsiservice ngayon. So ayan. So ito guys, no? Ito yung pinalitan natin. So ilagay na natin to, saksak natin, no? Ayan. Ayan.
So ang gagawin natin guys, ayan. Testingin natin. Ayan. On, start. Ayan. Tingnan natin, no? So kung mapansin nyo guys, hindi na lumabas yung AE error, no? So ibig sabihin guys, kapag yung Whirlpool ay naglabas siya ng AE error na ganitong model, yung mga LSP model, ibig sabihin guys, ang problema dyan yung kanyang water level sensor. So yun po yung papalitan nyo guys, no? So ayan. So hindi na siya guys nagkaroon ng error, no? Ayan, nag-spin na po ito, no? So hindi na siya lumabas yung error niya. So ang gagawin natin nito, mamaya testingin din natin yung pinaka-wash niya kung okay na rin, no? Ayan. So tingnan natin kung may isang error pa na lalabas dito guys, no? So ayan, testing natin, no? So working na siya guys, umiikot na siya, no? So ang gagawin natin, ayan guys, oh, umiikot yan, kita nyo naman, no? So ang gagawin natin guys, testing naman natin siya sa wash, no? Kung goods na siya, no? So ayan, nasolusyonan na natin guys yung pinaka-error ng AE, no? So ibig sabihin itong sensor ang problema ng AE error. Ayan. So ang gawin natin, testingin natin siya sa wash, no? Ayan, testingin natin. So ang ito guys, itong Whirlpool kasi meron itong shortcut guys. Pag ilong press mo kasi yan, automatic automatic na siya na magwawas, no? Itong sa gitna na yan, no? So pinapacheck kasi ng customer natin kung gumagana kasi yun daw yung lagi nilang ginagawa, no? Ilong press lang nila daw yan, yung set na yan. Ang nangyayari, nagpapunction na kagad yung washing machine, no? So yan. So tinuturo lang muna natin, demo lang natin sa customer guys, no? Yung paano ang tamang setting nito, no? Ayan. So bago natin i-test ito sa pagwawas. Ayan. So testingin natin. So ito guys, pag i-on mo, ay hindi dapat yan. Dapat yan naka-off yan, no? So tinuturo lang natin muna sa customer guys. Demo muna natin dito, no? Sa oras na ito, no? So ayan guys, so ilong press mo yan. Ayan, so yan, automatic siya mag-on din. Automatic na rin siya magsi-settings, no? Based doon sa dami ng iyong labahan, no? Ayan, kaso ang problema guys, ayan, no? Ayan, lumabas yung AC error, no? AC na naman yung lumabas, no? So ayan. So may problema pa rin guys yung washing machine nito, no? Solusyonan na natin yung EE. Ang problema naman, AC. So ulitin natin, on. Start natin. Lagay natin yung tubig, start. Yan, nagbabalance siya, oh. Yan. Ayan, easy pa rin guys, no? So, ibig sabihin guys, may problema yung washing machine na ito. So, yung easy guys, sa ganitong problema, no, may vlog tayo nakaraan na ang naging problema yung mga socket, maluwag, no? So, this time guys, ang problema nito ay papalitan natin yung kanyang control panel. Kasi kahit hinigpitan na natin yung socket, easy error pa rin, no? Kasi ang easy error guys, dalawa lang ang naging cause niyan, either lost connection or yung board, no? So ito guys, ginawa natin, pinalitan na natin siya ng bagong board, no? Ayan. So yung board na yan guys, available din sa amin yan, no? Kung gusto niyo mag-order, available din sa amin, no? Ayan. So ayan guys, testingin natin to, no? After natin makakonekto yung mga socket na to, testingin natin. Ayan. Para malaman natin kung lalabas pa ba yung AC error. Ayan, on natin. Ayan, start. Ayan, no balance. Ayan. Ayan, so nagbabalance siya guys, no? Kanina, after mag-balance doon, lumalabas yung AC error. Ayan. So, wala na guys, hindi na lumabas yung AC error. So, ibig sabihin, board ang problema, no? So once na AC error guys, ang checkin nyo yung mga socket, connection. Pag good yung connection guys, palit kayo ng board, no? So yun ang usual na nangyayari, no? So may na-vlog na rin tayo dito yung AC error. Ang nangyari ay nagkaroon ng lost connection doon sa kanyang board, at the same time doon sa kanyang lead switch nagkaroon siya ng lost connection. So dito guys, ang naging problema is board, no? Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin.
Ayan. So ito guys, working na po ito, no. Ayan, gumagana na, no. So yun, ang dalawang error guys, no. I-take note nyo na guys yung dalawang error ng washing machine. Baka ma-encounter nyo ito balang araw. Hey guys, maraming salamat sa panunood. Bye-bye.